is in heaven. Holy Spirit, fill this place with your very presence. Saturate our hearts, our spirit, soul, and body with your healing and anointing love. The wonders and miracles in innermost part of us. Have your way, Holy Spirit. Let us become a sanctuary of your peace, truth, and worship. We ask your power and influence be upon us. We ask you to make a divine order. Let your fullness, loving kindness, truth, justice, and righteousness, the knowledge of God and the fear of the Lord be lives in this place. Let the spirit of disobedience be removed and the spirit of manifested. Lord, let your angels encamp around this place as guardians of the Lord's dwelling. We further ask the host of heaven to come, the four living creatures, the 24 elders, and all the worshiping angels join us here to worship you in spirit and in truth. Let the worship in heaven and the worship here on earth be one. All glory, all honor, all power, all praise be unto you who sits on the throne forever and ever. In Jesus' glorious name, and all things say amen. Hallelujah! Hallelujah! Manalangin. Napakasarap. May Panginoon. Nagtagup. Umaga, O Diyos. Mula pagising hanggang pagtulog, ang banal na presensya mo, ang aming patuloy na ninanais na maranasan, ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-iingat, ang patuloy, O Diyos, na aming inihiling sa iyo, personal, sa bawat individual, at sa kabuuan po ng aming mga pamilya, at sa kabuuan po ng Kong Love Family, sa Taysan, sa Tansa, at sa lugar po na ito, Panginoong Diyos. Purihin ka nga po. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa tagumpay na meron kami sa iyo, Diyos. Napakaganda ng umaga sa iyo, Ama. Purihin ka po. Sa iyo ang lahat ng ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Malakas na malakas na malakas na palakpak pa para sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Napakaganda ng umaga. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon. Dahil hindi kami nagkamali sa paghambang, patungo sa iba't sa bahay para sama sa
Lord, na ang pag-akay mo, Panginoon, ng aming mga kasama. Panginoon, sabi mo nga sa iyong pangako, na kapag kami ay nanampalataya sa iyo, lahat ng sambayan namin, Panginoon, ay maliligtas. Inaamin namin ang pangako niyo, Panginoon,
Salamat sa Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos. Amen. Salamat kahit medyo may battle, bigla akong minalat. Ang aking mahiwagang boses ay nawala, pero ang sarap magpuri at sumamba sa ating buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you. Salamat sa bawat isa sa atin. Pinagbigyan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang ating pagpunta sa lugar na ito, ano yan naniniwala ba kayo na ang kaaway ayaw tayong magpunta sa lugar na to? Kaya nga sabi ko sa mga bata kagabi, nung nasa bahay sila, sabi ko, ayan, balak-balak, tapos hindi magigising. Ayun, bale, 6 sila, 3 lang ang nagising. So, naniniwala ako na ang Diyos, every Sunday, meron siyang ibinibigay sa atin, at tayo ay pinapakain din niya sa espiritual, sa pamamagitan ng mensahe na binibigay sa atin ni Pastor. So, ini-encourage ko ang bawat isa. Every time na si Pastor ay nagme-mensahe, tayo ay kumuha ng ballpen at ating mga notebook or Bible, cellphone, kung yan ang gusto nyo para makip nyo yung word na laging binibigay sa atin ng ating mahal na Pastor. And then sa mga bata, hindi excuse ang inyong edad, wala na tayong Sunday school kasi nagmamature na kayo at tayo naman ay nagki-care group, so kasama na namin kayo, kaya dapat lagi kayong nakatingin lagi kay Pastor, pinapakinggan ang kanyang mensahe, at ito ay patuloy na ating mumuni-muniin pagdating natin sa ating mga bahay-bahay. Pwede ba yon? Laging ang mga kabataan, wag mo na magsi-cellphone, ang mga matatanda din, syempre, tayo ay excited sa ibibigay na message sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga. And sa last, lagi kong sinasabi, every time na si Pastor ay magbabasabas na sa atin, pagka nag-bless na siya, tinaas niya na yung kanyang kamay, i-bless niya na tayo, wag nating hayaan na hindi natin sagapin or saluhin yung blessing na binibigay sa atin ng Pastor. Di ba gumaganyan tayo? Mga bata, ganyan nga kayo. Yan, kasi sinasalo yung blessing na binibigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Pastor, okay? So, ready na ba kayo? Ready nang makinig sa mensahe ng ating Panginoon? Opo, ready? So, tawagin natin ang ating Pastor Ray para sa mensahe ng ating Diyos ngayong umaga. Kala ko kakanta muna si Ate Angie. Kaya nag-CR muna ako. Good morning! Okay, so salamat sa Lord sa umagang ito. Okay, so kamusta po tayo? Kamustahin mo naman yung katabi mo? So nagtagumpay tayo kasi parang yung iba ay nasarapan sa pagtulog. Yung iba naman ata ay parang may mga sakit, no? Yeah. Salamat sa Lord sa umagang ito. At nandito tayo para patuloy tayo na sumamba sa Kanya. So, this is the month of July. So sabi natin, this month is a halftime break ng year natin. So, this month of July, nagkakaroon tayo ng opportunity para magkaroon tayo ng evaluation sa buhay natin. Mahalaga ba yung evaluation? Siyempre, napakahalaga ng evaluation ng buhay natin. Kasi sa pamamagitan ng evaluation, makikita mo kung nasan ka, alam mo kung ano yung meron ka, ano yung kailangan mo, at ano yung gusto mo na marating sa iyong buhay. So, noong July, the halftime, July 2nd, noong July 2, ng 12 p.m. ng July 2, sabi nila, ito yung middle of the year. At exactly 12 p.m., that's 182.5 days na completed, and then 182.5 days remaining. So that's the half of the year, ng July 2. So we're still at the half of the year. Kasi 182.5, then 182.5 days. 365 days for the whole year. So dahil nasa July tayo, so we are assessing, evaluating our lives. Parang sabi ni David,
So Psalm 139, verses 23 to 24. Anong sabi ni Haring David sa Psalms 139, verses 23 to 24? Search me, O God, know my heart, test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Sino nagsabi nito? Si Haring David, si King David. So let's go back to verse 23. Sabi ni King David, search me. So, siyasatin mo ako. Sabi niya sa Diyos, di ba? Search me. Siyasatin mo ako. Alamin ang aking isip. Know my heart. Alamin ang aking puso. Ang aking puso. So, know my heart. Ano laman ang puso ko? Test me. Subukin mo ako. And know my anxious thoughts. No? Kung ano ang aking nais. O kung ako ay hindi tapat. I think that's in verse 24. The anxious thoughts. No? Yung bagay na bumabagabag sa Kanya. So, know my heart, Lord. Search me. Test me. Know my anxious thoughts. So, kailangan natin, from time to time, na umupo, manahimik sandali, especially at this half time of the year, no? So, half time. So, we need to ask the Lord, Lord, search me. Ano ba laman ng puso ko? No, ano ba yung laman ng aking isipan? Sa Tagalog kasi ginamit yung isipan. No? So, anong aking nais? So, tulungan mo ako. In verse 24, see if there are any offensive way. Ano yung mga bagay sa buhay ko, no, na hindi tama. Offensive way. Hindi kalugod-lugod sa'yo. So, Lord, search me. Ano yung linalaman ng aking puso? So, anong laman ng buhay ko ngayon? Yan, tanongin mo nga yung katabi mo, kamusta ka na ba talaga, kapatid? No one knows, no, except God, the whole content of our hearts, of course, no? But ang maganda nito, we can sit down, no? And somehow ask a person close to you, di ba? To help me see my heart, no? Help me see where I am right now, no? So help me, discern what is happening in my life. Okay? Ano nangyayari sa buhay ko? Life is too short. Napakaigsi lang ng buhay po natin. Katulad ng narinig nyo sa akin palagi. Now, the verified average life expectancy in the Philippines, among the Filipino, is approximately 72 years. 72 years. That's the average. 72 years. Depende sa gender. Depende sa gender. Ang mga kababaihan, it's 72 to 78 years. Bakit kaya mas mahaba yung buhay ng mga kababaihan? Ano? Mas, ata sila? Mas open sila? Ano? Mas nakakapag-release sila ng mga laman ng puso nila? Nakakaiyak sila? Ano? Mas nakakaiwas sila sa heart ailment, sa karamdaman. So, dahil nagre-release nila. The average for men is 67 to 71. 67 to 71. So, that's in the Philippines. No? Tanong mo nga yung katabi mo, ilang taong ka pa, kapatid? According to the average. No? So, if it is 67, yung pinakamababa, pinakamataas sa lalaki, 71. So, you need to count your years. Di ba every birthday, we celebrate birthday, pero every birthday is a reminder na nabawasan ka ng isang taon. Nabawasan ka ng isang taon. Hindi ka na dagdagan, nabawasan ka ng isang taon. Maring nadagdagan ka ng blessing, nadagdagan ka ng, ng mga kaibigan, pero nabawasan ka ng isang taon. Every birthday. Kaya every birthday, we need to assess, we need to ask the Lord kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Of course, sa Bible, ano daw ang average life expectancy sa Bible? In Psalm 90, verse 10. So alam natin ito, lalo ng mga nakakaedad.
Ito na yung mga life verse natin eh. So, Psalm 90 verse 10. Ito na ba yung life verse nyo? The length of our days is 70 years. Tama rin yung sa Pilipinas eh, no? Or 80 if we have the strength. 70 years is sabi ni Solomon, no? 70 years, no? Or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So sabi doon sa survey, ang healthy life expectancy, maring may buhay ka, no? But there is the hail, no? Healthy life expectancy ay about 59 years, no? 59 years old. Sabihin, yun daw malulusog hanggang 59 ang average. Pagkatapos nun, after 59, pag dugtong mo ng 60, ang inaasikaso mo na yung mga karamdaman mo. Ang inaasikaso mo na no, yung kinakanta mo dati na, ano yung kinakanta natin dati? Paa, tuhod, balikat, ulo. No, ngayon, hindi nila kinakanta yon. Pinapahira na. So, ganun na, at the age of 59, sabi nila, ang hail natin, no, bibihira yung at the age of 59 ay malusog pa rin, no? Malakas pa rin. So, kaya sabi sa Bible, di ba? Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So, age 70, no, if you are healthy, 80. No? So, tama pa rin. According to our Filipino average, no? Verified average. So, that's why life is too short. No? Napakaiksi lang ng buhay po natin. Kaya lagi natin tinitingnan, no, kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Binabantayan natin, no, kung paano natin ginagamit yung ating mga panahon dito sa daigdig. No? So, kaya ang isang tanong dyan, when you make an assessment, is what is your assignment? No? Ano ba yung nais ng Lord na gawin mo sa buhay mo? So, always go back to your assignment. No? Always go back to your assignment. Now, when you read the scripture, there are a lot of men of God and women of God, no, in the Bible na when they are discouraged, pag nangihina sila, napapagod sila, what will strengthen them? Makikita nyo po yung pattern when you read the scripture. Pagka napagod na yung mga lingkod ng Diyos sa Biblia, ang nagpapalakas sila, siyempre ang Diyos, no? Pero nagpapalakas lagi sa kanila yung assignment nila sa Lord. No? Yun lagi ang nagpapalakas sa kanila. Kung ano yung nais ng Diyos na gawin nila sa buhay nila. So, hindi lang yung blessings, no? Hindi lang yung ganda ng buhay, no? Hindi lang yung mga karanasan na gusto mong gawin, you know, but really what will give us strength, no, whenever we are awake, no, or whenever, no, we are experiencing crisis, no, in our lives, is our assignment. So time and time again, you will see in the scripture, no, men and women of God, no, when they reach that peak, no, of burnout, no, that peak, no, of the limit of their strength, no, they will go back to their assignment. What is my God-given assignment? Kaya, what is our God-given assignment? Ano yung pinagagawa ng Lord sa atin? What is your gifts and calling? Now, when we talk about assignment, we need to realize ano ba yung binigay ng Lord sa atin, no, nakaloob niya, kakayahan niya, no, para gamitin natin. Your gifts, your calling, no, is very important, so you can align that to God's assignment to your life. So ano yung kakayahan na meron ka? So nagagamit mo ba yon? Doon ka babalik kasi doon nakaduktong yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay mo. Sa kakayahan, no, pagkatawag ng Diyos sa iyo. So pag alam mo ng kakayahan mo, then you will seek for your calling. Saan yung bahagi mo? When we speak of the calling, aalamin mo sa Diyos saan yung bahagi mo, saan lugar ka, no? It might be literally a place, no, of your calling, but a place, no, in the body of Christ, no, kung saan ka inilagay ng Diyos, no? So a calling, no, will determine, no, your assignment.
So if you start with your giftings, no, your strengths, no, your talents, no, and from those giftings and talents, then you will seek for your place of assignment, for your calling, no, in the body of Christ, no, in the church, no. Seek the Lord. Then you will feel your passion there, no. Nandoon, hindi mo may hiwalay, no, your passion and your desire, no, in your giftings and in your calling. No, pagka tinatamad ka, ayaw mong gawin yung ginagawa mo, baka hindi yan ang giftings mo, baka hindi yan ang calling mo, no? Baka hindi yan ang talents na meron ka. Because laging kasunod, no, ng giftings is the passion and desire, no? Kasi nandoon, no, yung gana, kasiyahan na gawin, no? Dahil yon ang kakayahan na meron ka. So, hindi pa naman uli, no? Pwede pa tayo mag-shift. No? Pwede pa tayo na hanapin yung binigay sa atin ng Diyos na kakayahan. No? At yun ang sundan natin. No? Yun ang gawin natin. So, wag tayong malagay sa buhay natin na na misfit, di ba? Parang yun ang pinakamahirap na posisyon. Nauubos yung oras mo, ang araw mo dito sa lupa, pero nasa maling lugar ka. So, mahirap yun. Walang passion, no? Wala yung desire mo because you are misfit. And then, when you know that passion and you know your calling and you know your passion now, and then you know what's next is the blessings. No? Don't seek for the blessings. The blessing will follow. No? Basta alam mo kung ano yung giftings mo, you know your passion, your desire, and then the blessing will follow. Doon susunod yung pagpapala ng Panginoon. So this is very important, no, in life. So, sometimes we tend to seek the wrong things in life. We tend to follow the trend. No? Parang kung saan kumikita yung marami, doon ka sumusunod. No? Nagbukas yung kapitbahay mo ng tindahan, nagtindahan ka rin. No? Nagtinda ng turo-turo, nagturo-turo ka rin. No? No, hindi mo alam yung giftings mo and your calling. So, and your passion. So eventually, pag nagsara na yung tindahan sa tabi mo, magsasara ka na rin. No? Kasi gumagaya ka lang. Gaya-gaya lang tayo. So, that will give us the blessing in life. Once na nalaman mo kung saan ka malakas, anong kakayahan na meron ka, at ginagawa mo yun ng buong kagalakan, no? Masigla ka pag ginagawa mo yun, alam mo yun ang kakayahan mo, at yun ang kalooban ng Lord para sa'yo, then the blessing will follow. Or the blessing will follow. You don't padadaluyin ng Panginoon ang iyong pagpapala. So, do you know your assignment? Yan, tanongin mo nga yung katabi mo, nasa tamang assignment ka ba? Sabi ni Miles Monroe, the greatest failure in life, no? The greatest failure in life is to be successful in wrong assignment. Miles Monroe, sabi niya, the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. In the wrong assignment. So, siyempre, whether if ever you're successful, no, but that is the wrong assignment, so that is not your place. No? That is not God's given assignment for you. So, how do you want to spend your life? Paano pa ba natin gustong mabuhay? How do you want to spend your life? So, life is too short. And then, because it's too short, we need to know, no, our assignment from the Lord, our God-given assignment. And then you need to answer that question now, no? Then how do you want to spend your life, no? What do I mean? Ano, paano ibig sabihin? Where do you put your time? Where do you put your strength? Where do you put your resources? No? That's how you will live your life, di ba? It is where you put your time,
It is where you put your strength. It is where you put your resources. No? And that is a decision. Decision yun ng buhay mo, sa sarili mo yon. That's how you will spend your life, no? In where you put your time. Naisip nyo ba yun? Kung saan yung mahabang oras na binibigay mo, gano'n mo ginagastos yung buhay mo. No, araw-araw daw po, meron tayong pare-parehong currency. Meron tayong pare-parehong puhunan, no? Yung puhunan na yon, araw-araw, pantay-pantay tayo sa simula, 24 na oras, no? Yun ang puhunan na patas tayo. Sabihin, pantay-pantay tayo doon. Galing yun sa Diyos, yung puhunan na yon, no? Walang nakakalamang, walang nalulugi, no? So, dahil pare-pareho tayo ng 24 oras. But you see, kung paano mo gagamitin yung 24 oras na yon, no, ng tama, ay nasa sayo. No? So, how will you spend that time, no? That will determine your life. Kung paano mo ginagastos yung oras mo. Kaya kung maganda, sit down, evaluate, paano ko ba ginagastos ang oras ko? No? Paano ba nauubos ang oras ko? 2 oras, di ba, sa panonood ng TV. 2 oras sa 24 hours, di ba? 3 oras sa pagkain. 8 oras sa pagtulog. So, ilan pa ang oras na natira sa'yo? No? 2 oras sa pagbabasa. No? You need to develop your skill, your talent. So how do you spend your time? It's very important. Spend more time in developing yourself. No? Where do you put your strength? Saan nauubos yung lakas mo? No? Saan nauubos yung lakas mo? And where do you put your resources? Saan nauubos yung pera mo? How do you want to spend your life? No? Saan napupunta yung resources mo? Tanungin mo ngayon katabi mo, saan napupunta ang resources mo? So that's why budgeting is important, di ba? You need to budget. You need to see your cash flow, the liquid, saan ito nagpupunta, no? So, gano'ng kalaki ang napupunta para sa kaharian ng Diyos? Gano'ng kalaki ang napupunta, no? Ang nasasayang. How do you spend your resources? Sana, we can reach this point, the point of maturity that we're in. Even our resources, we know how to manage, no? Even our resources, no? Alam na natin kung nagsasayang ba tayo or we are investing in the kingdom of God, no? So, sabi ng Lord, no? Sabi ng iba, busin mo yung pera mo, hindi ka naman makakapagdala ng pera sa kabilang buhay. Narinig niyo na yun? Pero anong sabi ng Lord? Pwede ka mag-ipon sa kabilang buhay. Hindi mo papadala sa langit yung pera mo, no? Pero gagamitin mo na ngayon para sa kaharian ng Panginoon. That's how you can bring your money into heaven. No? By using your money now for the kingdom of God. So, gano'n ka na kaya kayaman sa langit? So, yung pera hindi mo pwedeng isabay sa ataol. Pero pwede mong ipauna. Pwede mong ipauna. Pakitanong yung katabi mo, gano'n ka na kayaman sa langit? Tuloy-tuloy ba ang pag-iimpok nyo sa kalangitan? Na walang tanga, na nakakasira. So dapat tuloy-tuloy ang pag-iimpok natin sa kalangitan. Sabi ng ating Panginoon. Pwede pala tayo mag-impok sa langit. So yung inimpok nyo sa bangko, naiwanan nyo rin naman, impok nyo na lang sa langit. Mauna na sa inyo. Anong gusto nyo? Iwanan o mauna sa inyo? At nanahimik na ang lahat.
Okay, so how do you want to spend your life? Then let's talk about advancing the kingdom of God. No? For me, ang pinakamaganda talaga na paggamitan po ng buhay natin ay kung paano tayo nagiging instrumento ng Diyos para ang kanyang kaharian, no, dito sa lupa, no, ay patuloy na lumago. Yun lang ang layunin ng buhay natin eh, no? Paano yung buhay natin ay nagagamit, no, para ang kaharian ng Panginoon dito sa lupa, no, ay lumalago. So, paano ba tayo? Paano tayo gagamitin ng Lord para sa kanyang kaharian? So, huwag muna kayo mag-isip, no, ng malawak, malayo na kaharian, ano, para sa Diyos. Isipin nyo muna yung KKK. KKK. Alam nyo yung unang pangalan ng church natin? KKK. Kapatiran Kristiyano sa Cavite. Yun ang unang pangalan ng church natin. Ano yung KKK? How do we advance the kingdom of God? Kapamilya, kapitbahay, kaibigan. How do we advance the kingdom of God? Simulan natin sa kapamilya. Huwag muna tayo lumayo. No? Start with our family. Advancing the kingdom of God, no, by bringing our family to our Lord. So that's the first step of advancing the kingdom of God. No? So kamusta yung pamilya mo? No? Kung ikaw ay magulang, kamusta yung mga anak mo? Lahat ba nadala mo na sa Panginoon? Lahat ba nakakasama mo na sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, sa mga gawain? Kung ikaw naman ay anak, no? So kamusta yung kapatid mo? Kamusta yung magulang mo? No? Sila ba ay nabahaginan mo na? Di ba? Sila ba ay nayakag mo na? No? Na maisama sa kaharian ng ating Panginoon. So how do we advance the kingdom of God? Dito po muna tayo sa ComLove. No? Sa ComLove tayo muna. Huwag muna tayo tumingil sa napakalayo. No? So here first, no, we can advance the kingdom of God together. First of all, by bringing all the members of our family. No? By bringing all the members of our family. So sana yung mga miyembro ng pamilya natin, wala tayong nadineglect, no? Kundi natutulungan natin sila sa kanilang buhay spiritual. No? Naaakay natin sila sa Panginoon. Nakikita natin sila na lumalago, nagpapatuloy, no? At nalalakaran nila yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. Sa bawat pamilya natin. So, yun sana ang desire ng every family. No? Na natutulungan natin ang bawat isa, nababantayan natin, no, ang bawat isa, kung paano tayo nagpapatuloy, no, at kung paano tayo sama-sama, no, na nagmamahal sa ating Panginoon at nalalakaran natin kung ano yung pagkatawag ng Panginoon para sa atin. So we start with our family. No, kamusta yung ating mga anak? No? Kamusta yung ating mga kapamilya? No? Ano ang nangyayari sa buhay nila ngayon? So start with our family. And then of course our friends. No? Our friends. So start natin sa ating kapitbahay, no? Sa ating mga kaibigan, kaklase, no? Na madala natin sa Panginoon. No? Mayakag natin sila, no? Makita natin sila din, na makakilala sa Panginoon, no? At maranasan nila, no, ang kapatawaran din sa kanilang kasalanan, matanggap nila ang biyaya ng kaligtasan at matanggap nila yung buhay na walang hanggan kung paano naranasan natin yung kagandahan ng buhay sa ating Panginoon. Na eternal life begins, di ba? When we receive Jesus Christ as Lord and Savior. Ngayon na yun, naranasan na natin ngayon ang kagandahan ng buhay, no, dahil nakilala na natin si Kristo, no, bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Hindi ito yung pagdating pa sa kalangitan. No? Kasi nasabi natin na buhay na walang hanggan ay ngayon na. No? Ay ngayon na. Kung gusto na di naman na maranasan, no, ang kagandahan ng buhay at makabalik sa ating Diyos, ngayon na yun. No? Na makilala mo si Kristo, maibigay mo sa Kanya ang pagmamahal mo, ang loyalty mo sa Kanya, di ba? At babaguhin niya ang buhay mo, pagagandahin niya ang buhay mo, no? Mararanasan mo yung magandang buhay, no, dito pa lang sa lupa.
So yung mensahe na dala-dala natin. So advancing the kingdom of God, is we start with our family. We start with our family. Wala pong magandang buhay na hiwalay sa ating Diyos. Alam natin lahat yan. No? Kaya ang bawat miyembro ng pamilya natin, pinipilit nating ilapit sa Diyos, dahil doon lang nila maranasan ang kagandahan ng buhay. Ang sino mang tao na hiwalay sa Diyos, bagamat kumisa nakakilala na daw, pero hiwalay sa Diyos, hiwalay pa rin doon sa plano ng Diyos para sa Kanya. So kailangan tulungan natin yung tao na kung paano siya lalakad bilang isang anak ng Diyos. When we define salvation, it is salvation from the work of darkness. We've been moved from the kingdom of darkness to the kingdom of light. And what requires for us as believers of our Lord is our loyalty. Is our loyalty. Masasabi natin na Kristiyano ang isang tao kung siya ay namumuhay ng buong katapatan sa ating Diyos. Yun ang pagiging Kristiyano. It is not by simply following the sinner's prayer, accepting the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. It doesn't end there. It doesn't end there. So, kaya marami sa kapanahonan natin ngayon na pagkatapos tanggapin si Kristo, pero nasaan? Diba? Nasaan ang kanilang buhay? Nakanino ang kanilang katapatan? Nakanino ang kanilang paglilingkod? Diba? So, that's why we need to evaluate, we need to assess, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ng ating Panginoon. Na kailangan sa pamumuhay natin, ang ating tinataguyod ang kanyang paghahari. Patuloy natin siyang sinusunod sa buhay natin at ginagawa ang kanyang kalooban. Okay, so pwede ba natin i-advance ang kaharian ng Panginoon? Kaya nyo ba yun? Kanino tayo magsisimula? Sa pamilya. Sa pamilya. KKK. Sa pamilya, sa kapitbahay, sa kaibigan. Yun ang simula. How do we advance the kingdom of God? Okay, so then as you grow, as you are growing, as a believer, as a disciple of our Lord, then you will learn to make disciple. Eventually, you will multiply yourself. Pagka kasi naranasan mo na yung pagliligtas ng Panginoon, at meron kang panawagan mula sa Diyos na pinagagawa niya sa iyo, yung paghahari ng Diyos ay naging totoo sa iyo, at nakita mo yung pangangailangan kung paano isulong ang paghahari ng Diyos, then you will multiply yourself. Hanggat hindi mo nakikita yung paghahari ng Diyos at yung pangangailangan para isulong ang paghahari ng Diyos, at hindi mo ito personal na unawaan at naintindihan, then you will not make disciple. Because making disciple is multiplying yourself to others. Why? Bakit? Kasi yung gawain ay napakalaki. Napakarami pang dapat abutin. Napakarami pa nating kapamilya, kapitbahay, kaibigan na dapat madala sa ating Panginoon. And that is why you will multiply yourself through others. Ginagawa mo na, alam mo na ang bahagi mo, then ngayon naman, gusto mo na tulungan yung iba para sila din ay magamit ng Diyos para sa kanyang paghahari. Discipleship is about multiplying yourself to others. Kung ano yung meron ka, ano na yung nararanasan mo, ano na yung responsibilidad na meron ka, gusto mo itong ibahagi sa iba para sa gayon, mas malawak pa. Mas malaki pa yung ma-accomplish natin. Ma-accomplish natin. That is making disciple. Then eventually, pag nakuha natin yun, ang laki pa na dapat gawin. So kailangan pa nating mag-disciple. Kailangan nating ibahagi yung buhay natin, ipakopya yung buhay natin sa iba. Para mas malawak pa yung magawa natin. Amen? So, ang tanong, ready ka na bang mag-disciple? Nakuha mo na ba? Ang tanong mo ngayon katabi mo, ready ka na bang mag-disciple?
the task, no? The task of establishing the kingdom of God, advancing the kingdom of God, is too huge. Napakalaki. Napakalaki. So dito sa church natin, we need more disciples, no? Kasi ang dami nating dapat inaalagaan pa, no? Na kung minsan ay ating napapabayaan. So we need to multiply ourselves as leaders, no? Kailangan natin mag-raise up ng mga leaders, no? That will take care of the others, no? That will, that will be there, no, for others. So we have a desire, to open another ministry, another church in another area. But do we have disciples, to open, to handle those ministries, no? Diba? Halimbawa, ang gawain natin sa Sipokot, so we have five leaders there, no? Pero wala sila talagang pinakapastor. So, pero praise the Lord, these 5 leaders, no, are now multiplying themselves, no, through their disciples, no, through the kids, the youth, and the women's, no, in Sipokot right now, no. What's the essence? Why do we need to do that? No? Why do we need to multiply ourselves? Why do we need to disciple? No? Because the work ahead, no, is not yet finished. No? The work of building the kingdom of God, calls for more disciples. If we want to establish more churches, then we need to raise up more disciples. More disciples. If we want to grow our church, then we need to raise up more disciples. No? Starting with our family. No? Simulan muna sa pamilya natin. No? Simulan natin. No? So are we raising up disciples? Nagre-raise up ka na ba ng disciple? Nagmumultiply ka na ba ng sarili mo? No? Sana, no? Ako po, ang tingin ko sa Panginoong Yesus, di ba, 3 years, He spent 3 years with His disciples. Then after spending 3 years, then Jesus Christ left. He left His 12 disciples. He multiplied Himself to the 12 disciples. I think 3 years, no, is the training period. If you've been a Christian for 3 years, I think you're ready now to disciple someone. No? Sino na dito yung mahigit 3 taon ng Kristiyano? Amen. More than, I think, almost all of us, no? More than 3 years. So, if sabihin, if we've been a Christian for 3 years, so we are capable of multiplying ourselves, no? Of making disciples already. So, sana po, natin yun? Like, let's take it into heart, no? We are here because we have an assignment from the Lord that gives us the purpose, no? Why we gather together, no? As an ecclesia, as the church, no? Because we want to advance the kingdom of God, and to be able to do that, we need to multiply. We need to multiply ourselves, no? Through others. No? Amen? So, now my task, no, in my assignment namin ni Mami Che, no, in the 16 provinces of Southern Luzon, is to find someone, no, in the province, no, or in the region, that will be our representative, no. Parang I'm not aiming, no, to go around, no, in the 16 provinces, no, na until na napakatanda ko na. Ngayon pa lang, I'm 55, no? Pero tinitingnan ko na, who will replace me? Who will be replacing me in the provinces, no? Sino yung taga ron? At meron na, no? Meron na kami nakita from the years of ministering to the provinces. Now we are raising up, tawag kasi sa amin, SR, Senior Roadmap Facilitator. Now I'm eyeing, may nakikita na ako, ng mga SR, for example, in Palawan. Hindi naman nila ito maririnig, no? So, for example, in Palawan. So, I'm eyeing someone in Palawan, no, who will be their SR, their Senior Roadmap Facilitator there. So, in Bicol, so, meron na rin. I'm eyeing someone, no, or 2 of them in Bicol. Nakikita ko yung kanilang potential that
They can be the senior roadmap facilitator of Bicol. So, hindi ko tinitingnan yung sarili ko na tatanda ako na ako pa rin yung SR ng buong Southern Luzon, no? So, papapagod ngayon nga lang. I'm in pain, no? Because dahil sa shoulder ko, no? I'm in pain. Nung kasal ni Aaron, grabe yung pain ko, di na Pauline, no? So, I mean, that is one of my issues, no? Yung physical. So dapat you are multiplying yourself, no? We are raising up disciples. Amen? So, ang iksi ng buhay, di ba? Ang iksi ng buhay natin. So, I'm 55. So, kung abot ako ng 72, no, the average, no? Ilang years na lang yun. 65, 72. So, that's 13 years. Tama ba? Tama ba ako? So, ay, hindi, 70 yan. 18, ano? 18. 65, 72. Engineer, sino ba engineer dito? Kaya nga ako nagpastor, ah. 17, no? 17. So, 17, no? At the average of 72. So, 17 years. Iksi na lang, no? We've been together for 36 years. So, sabihin, ganun na lang, di ba? Yung buhay natin, it's too short. Life is too short. No? Kaya dapat, you know how to spend your time, your energy, your resources, no? Kasi maiksi lang ang buhay mo. You know your God-given assignment, and you know you're advancing the kingdom of God, and now you are raising up disciples, no? Because you want to multiply yourself. Okay? Nasusunod niyo ba ako? Okay. Salamat kay Ate Oni sa maiksing worship. Kasi mahaba yung message natin. So, advancing the kingdom of God, making disciple. So, ang tanong, what are your personal issues? Katulad ni Haring David. No, you cannot multiply yourself, or you will have difficulty multiplying yourself, no? If you will not answer your personal issues, no? You will have difficulty advancing the kingdom of God through others if you have your personal issue. You will never see, no, the purpose of your life fully, no, if you will not, no, face the issue of your heart. No? Katulad ng sinasabi ni Haring David, no? Lord, search me. No? Lord, search me. Search my heart. No? So you will start, it will always start with you. No? And then next to your family. No? Next to your family. So, what are your personal issues? How is your heart? No? Ano yung bumabagabag sa puso mo ngayon? No? Ano yung mga bagay, no, na bilang isang anak ng Diyos, no, na umahadlang, nagpaparumi, no, nagpapatigas ng iyong puso, no, na kailangan mong harapin, no, para maranasan mo yung kagandahan ng buhay ng nais ng Diyos para sa iyo. So, kamusta ang puso mo, kapatid? Then, pangalawa, how is your spiritual life? No? Are you growing in your spiritual life? You know, spiritual life, no, is something that we cultivate. Spiritual life, no, is something, no, that we work. No? Kailangan may bahagi tayo if we want to grow spiritually. No? Kamusta? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nananalangin ka ba? Diba? Dumadalo ka ba sa mga gawain? So, yun yung mga exercises, no, for our spiritual life to grow. Nagbabahagi ka ba ng mabuting balita? Tumutulong ka ba sa iba? So, you know, those are exercises, no, that will help us grow our spiritual life. Kung wala kang Bible reading, wala kang exercise para lumago ka spiritually. Kung wala kang prayer time, devotion time, wala kang ginagawa para lumago ka sa buhay spiritual mo. Hindi ka nagbabasa ng ibang, you know, mga devotional books, no? Isa may pangangailangan sa gano'n. Inspirational books, no? Yun ay makakatulong sa'yo. Anong pinapanood mo? Nakakapagpalakas ba yan ng spirito?
no? O ng lust. No? So, dapat tinutulungan mo yung sarili mo how to grow spiritually. So, nasaan yung buhay spiritual mo ngayon? So, hindi mo yung pwedeng isisi sa iba. No? Hindi pwedeng magbasa ng Biblia ang iba sa'yo. No? Hindi pwedeng, mag-pray ang iba para sa'yo. Pwede kang nila ipag-pray, pero yung prayer life mo, hindi nila pwedeng gawin yun. No? So, nasa sa iyo yun. No? Paano mo pinalalago ang buhay spiritual mo? So, nasa na yung buhay spiritual mo? So, tanongin mo ngayon katabi mo, kamusta ka na ba kapatid? No? Hindi po pwedeng umatin yung iba para sa'yo. Ikaw ang gagawa nun para sa paglago mong spiritual. Malimit kami ni Mami siya pag nakahiga na sa kwarto, tapos yung nasi CR ka, di ba? Nagbibiro kay Mami siya, Love, iihi mo nga ako. Sino gumagawa nun? Na alam mo na hindi naman pwedeng gawin para sa'yo, di ba? Kailangan mo tumayo, Kailangan mo, ikaw mismo ang gumawa ng mga bagay na yun para sa sarili mo. Spiritual life is the same with that. No? Pareho yun. No? Hindi po pwede po na may magbasa ng Biblia para sa'yo. No? Hindi po pwede na may mag-devotion para sa'yo. No? Or maging faithful para sa'yo. Ikaw ang gagawa nun. Kamusta yung physical na katawan mo? Tingnan mo yung katabi mo. This part of our assessment. Buti pa lumalago. No? So, physically, marami dito, mga kabataan pa. No? Pero kailangan alagaan nyo na yung sarili ninyo. No? Kasi ang bunga daw ng pag-exercise at pag-aalaga ng sarili ay 20 years. No? Ang preparation. So, ganun yun. If you want to be healthy, it's not today. If you want to be healthy, the day to start is today. No? Pero ang result is after 20 years. No? Doon mo pa yun naanihin after 20 years. No? So, ganun kahaba. So, if you want to be healthy, young people, you need to start now. No? So, how are you physically? No? What are your physical issues? No? You need to manage yourself. Huwag nyo lang ipagkatiwala sa doktor yung pagpapanage ng inyong kalusugan. Bibigyan lang kayo ng gamot ng doktor. No? Pero yung pagmamanage ng kalusugan na isang bagay na ginagampanan natin para sa sarili natin. Marami tayong minamanage sa buhay natin, di ba? I-manage nyo rin ang kalusugan ninyo. Kasama po yun. At malalaman nyo rin ito pag tumatanda na kayo. Malaking bahagi ng management ninyo, kalusugan ninyo. Kasi tumatanda na kayo. Okay. Personal issues that we need to answer. And that also includes our relational issues as a person. How are you? Kamusta ka bilang kapatid? Kamusta ka bilang anak? Kamusta ka bilang magulang? So, that is relational. No? So, sinasagot mo rin yun. So, kailangan natin sagutin to, ang mga issue na to, if we want to grow in our lives. Amen. Nandiyan pa ba kayo? So, ang dami nyo ng assignment ngayon. Ang dami natin dapat gawin. So, start with your personal issues. Start with your personal issues. Baka hindi pa natin, nagturo kami kailan ba yun? Sa Catanduanes, no? Sa Birac. Ang isa doon, isang comment, no? At the end, ito rin yung parting words ko sa kanila. No? Start with your personal issues. Sabi ng isang pastor, kasali ba dyan yung pag-unawa tungkol sa kaharian ng Diyos? Opo. Pinakamahalaga yun. If you don't understand the kingdom of God yet, you need to start there. No? You need to start. Kailangan unawain mo, ano ba ang kaharian ng Diyos? No? Kasi paano ka kikilos? Paano ka magpaplano? Paano mo ibibigay ang buhay mo? No? Sa isang kaharian na hindi mo alam. No? Hindi mo kilala kung sino yung hari at hindi mo kilala kung sino yung kaaway. So you need to start with that knowledge of the kingdom of God. No? So,
These are issues, personal issues, no? That we need to confront. No? We need to grow every day sa buhay natin. Okay? So, tanay mo yung katabi mo, saan ka magsisimula, kapatid? Start with your heart. No? Start with your heart. Ask the Lord. No? Ask the Lord. Katulad ng prayer ni David, Lord, search me and know my heart. No? Search me and know my heart. Ano nga? Basahin natin ulit yan, Kuya Kali. Psalm 139, verse 23. Psalm 139. Lord, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Grabe, no? The goal no, is that everlasting life. No? The everlasting life. Pero kailangan mo magpaayos ngayon. No? Kailangan mo harapin ko ano yung issue ng puso mo ngayon. But the goal is to live that life, no? That everlasting life with our Lord. Amen? Sige, tayo lahat. Tayo ay manalangin. So what is the issue of your heart no? This morning? Ano yung bagay na maaaring bumabagabag sa'yo or maaaring na ibahagi sa'yo, na remind ka ngayong umaga na kailangan mong harapin, no? Kailangan mong ayusin, no? Kailangan mong sagutin no? Sa puso mo ngayon. Okay, pray tayo. Aming dakilang Ama, marami pong salamat dahil napakaganda po ng plano ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, marami pong salamat. Salamat po dahil kami bilang yung mga anak na nakakilala po sa inyo, tumanggap, Lord, ng kapatawaran at tumanggap ng buhay na walang hanggan. At ngayon po ay nagnanais na mag-alay ng aming mga buhay sa inyo. Hindi man namin matumbasan ang pag-aalay ninyo ng inyong buhay para sa amin. Pero Lord, kung ano yung buhay na meron kami, Panginoon, nais po namin ibigay po sa inyo. Kaya Ama, dalangin po namin ang bawat isa. Ama, magmula po sa amin na narito ngayon. Ano man po ang mga laman ng aming mga puso. Ano man po, Ama, ang mga dapat po na ayusin pa, Panginoon, sa aming mga puso. Dalangin ko po, Ama, na tulungan niyo po ang iyong anak ngayong umaga. Lord, na makita niya po ito, matanggap niya po ito, Lord. At harapin ito, Panginoon, upang siya ay makausad, makapagpatuloy, Panginoon, at makalakad, Panginoon, tungo po doon sa magandang buhay, Lord, na ninanais niyo para sa Kanya. But I pray, Lord, na kayo po, Ama, ang mag-deal sa bawat isa sa amin. Bagamat narito po kami upang tulungan ang isa't isa, Panginoon. Pero kayo po, Ama, katulad ng panalangin po ni David, ang maghayag po nito sa amin, Lord, ang maghayag po ng kalalagayan ng aming mga puso. At kung kami po ay mga ilangan, Lord, ng kapatid sa tabi po namin, Lord, nandito po kami para sa isa't isa. Kaya maraming po salamat, Ama, sa paalala niyo po muli sa amin ngayong umaga, Lord, ang pagtingin ng aming mga buhay, Panginoon, sa kalagitnaan po ng taong ito. Salamat po ng marami. Salamat sa bawat isa. Lord, at dalangin po namin, magsimula po kami ngayong kalahatian ng taong ito kung nasaan kami, Panginoon. Upang mula po dito, Lord, matapos namin ang taong ito na mas mabunga, Lord, at mas natupad po namin ang iyong kalooban po. Kaya salamat po ng marami, Ama. Sa iyo nga po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Isang magpagpalang umaga po sa bawat isa. Sabi ni Pastor kanina, kailangan daw lumalago. Pero wag niyo po akong tingnan ng ganyan. Ha? Wala na po talagang tutubo dyan. Ayun, isang mapagpalang umaga po. Alala ko lang sa pagbibigay po natin para po sa Panginoon. Na gulat lang po ako. Bigla ko lang na sabi ko,
ganun pala yung kabuti ang Panginoon pag talagang inuna mo siya. Sabi ko, may ganito pala kaming halaga. Sabi ko, pero hindi ko po alam na, hindi ko po rin alam kung gaano nakarami yun ay impok sa kalangitan. Pero nagtaka lang po ako, ganun pala kabuti ang Panginoon sa pamilya namin. Kaya sabi ko, walang ano lang muna. Walang basehan talaga kung talagang ang puso mo talaga na binigay mo sa Panginoon, lalo sa pagkakalab sa Kanya para sa karayan ng Panginoon. At syempre, i-ano ko lang rin po yung sinabi ni Pastor na huwag tayong mag-impok sa lupa, hindi mag-impok po tayo sa kalangitan. Dahil sa lupa, meron po talagang sumisira. Yun yung sinasabi po doon sa Matthew 6:19-21. Kaya mas maganda po na kung mag-iimpok po tayo, mag-invest po tayo para sa karayan na po ng ating Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga po. At sigurado, yung puso natin, lalo na sa pagbibigay po talaga para sa Panginoon ay parang hindi na natin, although minsan iisipin natin na meron tayong mga pangailangan, pero pag inuna po natin ang Panginoon, sigurado po yun. Wala pong duda po yun. 100% po yan. Kapag binigay po natin sa Panginoon ang ating mga kaloob. Marami pong pangangailangan po sa karayan po ng ating Panginoon. Lalo na po, nakita po natin yung pangangailangan po natin sa Taisan. Na yung mission house po natin, na nasira na po sa tagal po ng panahon, na kailangan na po ipaayos. Isa po yun sa mga pwede nating bahagi na para maibigay natin para sa Panginoon. Dahil hindi lang po yung para po sa structure, kundi para po sa mga kaluluwa na dadali ng Panginoon para sa lugar ng Tansa. At hindi lang po yun, ng Taisan, ng Tansa, at hindi lang po doon, pati po dito sa atin, sa Dasma. Kaya, tayo po tayo, i-declare po natin ang ating offering confession. Heavenly Father, we honor you by putting first in our finances, giving you our best in tithes and offerings. We thank you, Father, that you supply all of our needs according to your riches and glory by Christ Jesus, and grant the desires of our hearts. You are bringing us into our wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring us out blessings until it overflow. We call our house and property paid in full. We believe we receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commission, favorable settlements, estate inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, billed, decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all our financial needs so that we have more than enough to give into your kingdom. This is our year of overflow. I receive abundant harvest now. It's offering time. Sige po, sabay po natin na ibigay. I don't need riches, I don't seek fame. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone. Yan, sabi ni Ate Lilet, ba't di daw ako kumanta? Thank you sa Lord, napakabuti ng ating Panginoon. Para po sa ating mga participants, next Sunday, ang ating pong presider ay si Sir Jake. Ang special number naman natin ay si Ate Kim.
At ang magcha-challenge sa atin sa offering ay si Kuya John Reb. Ang magpe-prepare naman po ng ating communion ay si Ate Hazel. At ang cleaners ay si Kuya Adi. Ang worship natin, nakakarap kay Mami Che, and then kay Ate Elay ang power station. At salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong dinadala rito every Sunday nang lagi tayong masigla, masaya. Masaya po ba kayo mga kapatid every Sunday? Siyempre, nasa baba pa lang talagang napifeel na natin ang presence ng Panginoon. Palakpakan nga po natin yung mga cleaners na nag-combine para maglinis sa atin sa lugar na ito hanggang sa baba, hanggang dun sa labas. Napakabuti ng Lord at naniniwala tayo na sa mga susunod, bibigyan niya na tayo ng sarili nating lugar. Mas maganda siyempre at mas mababa at mas malaki na ibibigay sa atin ng Panginoon. Deserve tayo na bigyan tayo ng Panginoon. Amen? So, tanim lang ng tanim kasi matabang lupa ang ating pinagtataniman. Kasama na rin dyan na tayo ay magkakaroon ng sarili nating lugar. Okay? So, ngayon, sino ang merong birthday this week? Walang may birthday anniversary. Okay? So, wala. Okay lang po. Next week, baka meron na. Tawagin natin ang ating pastor para sa ating communion.
lahat. Salamat tayo sa Panginoon sa pag-alaala natin ng banal na hapunan, no, na ginawa ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan, ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa atin, na upang mabayaran ang ating mga kasalanan at upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, no, at muli tayo makabalik sa ating Ama. So, ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan at ang katas ng ubas ay simbolo naman ng dugo ng ating Panginoon. Tas natin ang tinapay. Okay. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Tas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Let's pray. Lord, as we have entered into your atonement of your shed blood on the cross, and as we have repented for our sins and the sins of our neighborhood, city, and nation, we ask for the restoration of creation and our environment. We ask for a harvest of souls for your kingdom. We ask for the truth of the revelation of our Lord Jesus to be sent out to all the people of nation and of the entire world for the restoration of the eternal covenant. We ask for the healing of our environment and for nature to be restored as it was in the Garden of Eden. May we become the leaves of the tree of life, bringing healing and restoration to the nations of this broken world. May every member of our family be filled with the seven spirits of the Lord, wisdom, understanding, counsel, the Spirit of the Lord, might and knowledge, and the fear of the Lord, to carry out our calling and purpose in humility and in unity with love in the bonds of shalom. Amen. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Ama, maraming po salamat sa napakagandang umaga na binigay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy na kalakasan, na kalusugan, Lord, ng bawat isa. Salamat, Lord, sa kagalakan. Lord, na patuloy ka pong makilala sa aming mga buhay. Lord, at magamit ang aming mga buhay para nga po sa iyong paghahari. Ama, ngayon pong umaga sa aming paghiwa-hiwalay, dalangin po namin ang patuloy na pangunguna po ninyo sa bawat isa sa amin sa linggong ito. Patuloy niyo kaming samahan at gabayan. Ama, sa mga nais niyo po, na aming pong magawa para nga po sa iyong kaharian. Panginoon, patnubayan niyo po ang bawat isa. Lord, bigyan ng kalakasan, bigyan ng pagpapala, Panginoon, at tulungan, Panginoon, kung paano kami maingat, Lord, na makapabuhay, Panginoon, dito po sa daigdig. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, at sa muli po sa susunod na linggo, Lord, na aming pagsasama-sama, Lord, na pagpupuri sa iyo ay makasama po namin ang bawat isa, maging yung mga wala po ngayong umaga. Kaya salamat po, Ama. Purihin ka nga po sa umagang ito. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. See you next Sunday. Okay, so worship team,